What's up mga idol? Ubani kaninyo kay ato suruyon ang mga major tourist destinations within Cebu City. Nabook na mo ni nga tour sa usa ka travel agency nga nakita namo sa Facebook worth 999 pesos per head. Make sure lang mga idol no nga mga legit ang inyuhang matransact within sa Facebook nga community. And now, let's enjoy and start the tour. Ang atong first destination is ang Sirao Garden. Diri nato makita ang klase-klase nga mga bulak ug malingaw kaayo ang atong mga plantito ug plantita dinhi kay daghan kaayong klase sa bulak. Makita po nato ang lahi-lahi nga architecture dinhi and of course ang mga landscape, mga bukid nga atong makita within Cebu City. Ang atong entrance fee is included na sa atong tour nga 999, so dili na ta magbayad sa entrance fee pag abot nato guys. Napod sila mga pagkaon dito kung kamo gigutom when you arrive at Sirao Garden. Ang atong next destination is ang Tops of Cebu which is optional. Wala siya na-include sa atong tour. Pero kung gusto mong mobisita dito, pwede kaayo guys. Magbayad lang ta og entrance fee nga 100 pesos. So makita nato dinhi ang downtown Cebu City og dili gini dapat ninyo ma-miss guys kay super nice ang view and napoy mga shop sa sulod nga pwede mo mag-dine in. So daghan silang mga shop din ha and of course perfect for picture taking kaayo nga lugar. That is Tops of Cebu. Ang atong third destination is ang Temple of Leia. Again, option na lang ni siya. Pwede mo adto, pwede po dili. Kung mosulod mo, magbayad mo og 150 pesos and worth it sa view ug sa katsada sa lugar. Kani siya guys, known ni siya nga lola ni siya ni Elena Darna and gipahimo ni niya para sa iyang lola which is napaka nice good guys. O makita nato din sa sulod ang different kinds of collections, mga tsada kaayo nga mga gamit sa lola ni Elena Darna and of course ang view dinhi makita pod nato ang downtown Cebu City parehas nga makita nato dito sa tops. So naka-nice lang dinhi guys, grabe kaluag and super instagrammable ang ilahang lugar. And that is Temple of Leia. Ang atong fourth destination kay ang Taoist Temple. Wala entrance fee din guys. Either naka-tour mo or wala gini sila entrance fee. Makita nato ang closer look within downtown Cebu City ug pwede kayo ta magpicture anywhere dinhi but we need to follow sa ilahang rule nga dili pwede magpicture nga makita ang ilahang mga statue. So ato na siyang irespeto guys. Pwede ra kayo ta magpicture anywhere ayo lang dito sa sulod gyud sa ilahang temple. So open sila from 6 a.m. to 6 p.m. every day. Ang next destination kay ang Yap San Diego Ancestral Home which is an old home dinhi sa Cebu City. Next destination kay ang Magellan's Cross and Santo Niño Basilica. So make sure lang guys nga dili mo mag-shorts kung musulod mo sa Basilica sa Santo Niño. Ang atong next nga destination kay ang CC-LEX or ang Cebu Cordova Link Expressway. Mao ni siya ang pinakataas nga bridge dinhi karon sa Philippines and napildi niya ang bridge nga San Juanico nga nag-connect sa Samar and Leyte. Mao ni atong agian paingon sa ato ang next destination which is ang 10,000 Roses. Dili nato makita ang 10,000 artificial flowers. So kung morning dili nato makita nga na magsiga siya and in the evening ay pa nila ipasiga guys. So even though mag-adto ta dinhi og buntag, nice gihapon kaayo ang view kay makita nato ang mga airplanes nga mag-agi and one of the best places gini siya para sa mga airplane sightings kay duol kaayo ang mga eroplano nga moagi dinhi. So tsara pud siya kay makita nato ang sunset and also naa pud sila cafe dinhi nga pwede mo mag-dine in kung gigutom mo or gipang-uhaw mo sa biyahe. And that would be all for our Cebu City and uphill tour. So I hope guys nga kung makaadto mong Cebu, don't miss nga maadtuan niyo ni nga mga lugar kay worth sharing kaayo ni sa atong mga social media friends. And thank you. If you have questions, please comment below. Have a wonderful day.